Minamahal kong anak, narito ako ngayon at kinakausap kita. Ang aking mga salita ay nakatutok sa iyong kaluluwa. Ang aking layunin ay hindi ang mag-isip tungkol sa nakaraan, ni kumapit sa inaakala mong nawala mo na. Sa halip, nais kong ituon ang iyong tingin patungo sa kung ano ang nalalapit sa iyo. Ang panahon matagal mong hinintay ay umabot na sa kasugdulan nito. Ang mismong paghingang ito ay nagmamarka ng isang mahalagang punto ng pagbabago, isang bukas na pinto na magdadala sa iyo sa bagong landas na aking inihanda. Kung babalewalain mo ang mensaheng ito, mamimiss mo ang isang malalim na pagbabagong nakalaan para sa iyong paglalakbay. Minamahal kong anak, kasama kita sa bawat hakbang ng daan at naiintindihan ko ang pagod na nananatili sa iyo. Ngunit ngayon, hindi ko tutukan ang mga pasanin o kahirapang iyong naranasan. Sa halip, nais kong ipaalala sa iyo ang tahimik na lakas na umiiral sa iyo, isang katatagan na maaring hindi mo sinasadyang napalampas. Nakita kitang matatag na nakatayo kahit na marupok ang iyong kalooban. Nasaksihan ko ang mga sandali kung kailan pinili mo ang pananampalataya kaysa sa pagdududa, katapangan kaysa sa takot. Masyado kang nagdala ng maraming pasanin, minamahal kong anak, ngunit ngayon na ang oras para ibaba ang mga pasanin na iyon. Hindi ako narito para ilista ang iyong mga nakaraang pagkakamali. Nandito ako para pagtibayin ang mabubuting bagay na naghihintay sa iyo. Marahil ay naisip mo na kung nakikilala ko ang iyong presensya o kung ang iyong mga tahimik na panalangin ay umaabot sa akin. Ngayon ay sinasabi ko sa iyo, nang may lubos na katiyakan, mahal kong anak, naririnig ko ang bawat salita. Naunawaan ko ang mga di masambit na hangarin sa iyong puso kahit na hindi mo maipahayag ang mga ito. Ngayon, tinatawag kita palapit dahil isang malaking pagbabago ang paparating sa iyong landas. Hindi lamang ito isa pang ordinaryong araw, kundi isang mapagpasyang sandali para sa iyo. Nakatayo ka na sa katulad na sangandaan noon, hindi sigurado kung ito ba talaga ang aking gabay. Ngunit ngayon, malinaw ang aking tinig. Ito ay isang matatag na panawagan para sa iyo na malampasan ang mga limitasyong pumipigil sa iyo. Ang pag-aatubili na iyong naramdaman noon, ang patuloy na pagdududa tungkol sa iyong landas ay titigil na ngayon. Inaakay kita sa katiyakan at malinaw na pananaw. Mahal ko, ang iyong kinakapitan ay hindi may hambing sa kayamanang inihanda ko para sa iyo. Bitawan mo ang kalungkutan ng nakaraan. Itapon mo ang mga salitang nanakit sa iyo na nagparamdam sa iyo na walang halaga. Ang mga salitang iyon ay mali. Ang aking katotohanan tungkol sa iyo ay hindi kailanman nagbago. Ikaw ay napakahalaga. Ikaw ay natatanging pinili. At ngayon, dumating na ang oras para bumangon ka. Kumapit ka sa mga tao at mga pangyayari. Iniisip na kaya ka nilang tuparin sa paraang ako lamang ang makakagawa. Ngayon, malumanay kitang tinatawagan na bitawan ang mga ito. Magtiwala kang pupunan ko ang bawat kawalan, pagagalingin ang bawat sugat, at magdadala sa iyo ng kagalakan at kapayapaan na hindi mo kailanman naisip. Hindi ka makakatagpo ng kapayapaan na kumakapit sa nakaraan. Darating ang tunay na katahimikan kapag sumama ka sa akin. Nakita ko ang iyong pagtitiis, anak ko, sa mga panahong naramdaman mong nakalimutan mo o inakala mong lumipas na ang pagkakataon. Ngunit ngayon, makinig kang mabuti. Ang inakala mong pagkaantala ay talagang oras ng paghahanda. Walang anuman sa iyong paglalakbay ang walang kabuluhan. Bawat hakbang na iyong gagawin, bawat balakid na lumilitaw, bawat taong umaalis ay naglapit sa iyo sa sandaling ito ng tadhana. Sinasabi ko ito ng malinaw upang walang hindi pagkakaunawaan. Ang iyong nakaraan ay walang kapangyarihan sa iyo maliban kung pahintulutan mo ito. Ang iyong kinabukasan, aking minamahal, tumatawag sa iyo pasulong. Sinimulan ko ang kabutihan, malalim na kagalakan, panloob na pagpapanumbalik, at mga bagong simula handa na para sa iyong matapang na gawa ng pagtitiwala. Ang sandaling ito ay para lamang sa iyo, aking minamahal na anak. Bagamat maaring mabasa ng iba ang mga salitang ito, sa ngayon, ikaw at ako lang. Diretso kitang tinitingnan sa kaibuturan ng iyong pagkatao at inaanyayahan kitang magtiwala muli sa akin. Abutin mo at hawakan muli ang aking kamay, kahit na mayroon pa ring mga alalahanin, kahit na may mga pagdududa pa rin. Ipinapangako ko na ang aking kapangyarihan ay mas malakas kaysa sa lahat ng iyong mga pagkabalisa. Ang aking presensya ay mas malaki kaysa sa lahat ng iyong mga alalahanin. Kung tutugon ka sa malinaw na paanyayang ito, ang kalabuan na bumabalot sa iyong isipan ay maglalaho. Ang mga pasanin na iyong dinadala ay magiging mas magaan.
Ang aking pagiging malapit ay babalot sa iyo ng pangmatagalang kapayapaan kahit na nagbabago ang mga agos ng buhay. Makakamit mo ang isang bagong pag-unawa na mapagtatanto na hindi mo na kailangang magdala ng mga alalahanin, hindi dahil lahat ng problema ay agad na nawawala, kundi dahil sa wakas ay mauunawaan mo na ako ay laging nagtatrabaho para sa iyo. Ang aking layunin ay pagalingin ng lubusan ang iyong puso, hindi lamang sa mga pira-pirasong piraso, kundi sa kabuuan. Ang mga peklat na tahimik mong tinatanggap bilang permanente ay wala na sa aking mga mata. Sa mga lugar na iyon, ko ipapakita ang aking malalim na kapangyarihan. Handa akong ayusin ang mga tali na inakala mong hindi na maayos. Handa akong buksan ang mga landas na inakala mong sarado o magpakailanman. At kapag nangyari ito, malalaman mo ng may lubos na katiyakan na ako ang nagsagawa nito. Mahal kong anak, hindi mo na kailangang pasanin ang mabibigat na pasanin na ito ng mag-isa. Ilagay ang mga ito sa harap ko ngayon. Hayaan mong huminga ng malaya muli. Hindi kita nilikha upang mamuhay sa takot, tensyon o pagkabalisa. Nilikha ka upang mamuhay ng kasaganaan, upang lumago at magningning ng maliwanag sa isang mundong nananabik sa iyong natatanging kakanyahan. Tapos na ang iyong panahon ng simpleng pamumuhay. Dumating na ang iyong bagong panahon, ang panahon ng pamumuhay ng buo at matapang. Ngunit dapat kang sumulong. Dapat mong bitawan ang dating nagbibigay ng seguridad, ngunit hindi na nakakatulong sa iyong lumago. Maniwala ka na may dinadala akong mas mahusay, isang bagay na perpektong idinisenyo para lamang sa iyo. Sa sandaling tunay kang mangako, mahal kong anak, magsisimula kang makaramdam ng mas magaan, mas malaya at mas malinaw. Ang landas sa hinaharap ay magiging malinaw. Ang iyong mga hakbang ay magiging matatag, may layunin at mapayapa dahil ginagabayan kita sa bawat hakbang. Ito ang aking huling paanyaya sa iyo. Huwag kang tumalikod, huwag mong isara ang iyong puso. Pagtibayin ang iyong kahandaan at saksihan kung gaano ako kabilis kumilos. Ang langit ay handang magalak sa pangakong ito. Ang aking mga mensahero ay handang sumuporta sa iyong desisyon. Ang hinihiling ko lang sa iyo ay ilagay mo ang iyong buong tiwala sa akin, kung saan ka nakatayo, ngayon din. Mahal kita ng may pagmamahal na mas malalim kaysa sa iyong mauunawaan. At ngayon, tinatawagan kita upang sumulong, hindi upang bumalik sa nakaraan, kundi upang humakbang sa isang buhay na puno ng kagalakan, kahulugan, at pangmatagalang kapayapaan. Matagal mo nang hinahangad na magbago ang mundo sa paligid mo. Ngunit ngayon, sinisimulan ko ang pagbabagong iyon sa loob mo. Ang kapayapaang iyong inaasam, ang kasiyahang iyong naisip, at ang buhay na lihim mong ninanais ay hindi mga bagay na malayo. Ang mga ito ay mga katotohanan na inilalapit ko sa iyon ngayon. Madalas mong tahimik na iniisip kung mayroon ka bang lakas para sa mga darating. Makinig ng mabuti. Hindi ang sarili mong lakas ang aking inaasahan, kundi ang aking lakas. Kapag nakakaramdam ka ng kawalan ng kapanatagan o takot, tandaan na ang paglalakbay na ito ay hindi kailanman nilayon para maglakad ka ng mag-isa. Hindi ko hinihingi ang pagiging perpekto o ganap na pag-asa sa sarili. Anak ko, kapag ang sarili mong lakas ay nagsisimulang humina, inaanyayahan kita na sumandal sa akin. Mahal ko, alam ko ang mga gabing iyon kung kailan pakiramdam mo ay hindi ka nakikita. Iniisip kong ang iyong presensya ay tunay na may kahulugan. Narinig ko ang mga tahimik na tanong sa iyong kaluluwa, ang mga bagay na hindi mo pa nasabi ng malakas. Ngayon, malinaw kong sinasabi sa iyo na ang iyong buhay ay may malalim na kahulugan. Nilikha ka na may malinaw na layunin. Ang bawat bahagi mo, kahit na ang mga hindi mo lubos na naunawaan, ay maingat kong hinubog. Walang bagay sa iyo ang hindi sinasadya. Lahat ng bagay sa iyo ay may kahulugan. Nananawagan ako sa iyo na iwanan ang anumang bagay na nagtatakip sa iyong paningin o nakakagambala sa iyong kapayapaan. Nasanay ka na sa pagdadala ng mga pasanin na hindi tunay na pag-aari mo. Dala mo ang mga inaasahan ng iba, ang takot sa pagkabigo at mga pagkabalisa tungkol sa hinaharap. Anak ko, ang iyong dinadala ay napakabigat para sa iyo. Ibigay mo ito sa akin ngayon. Narito ako upang kunin ito mula sa iyo. Isipin mo kung ano ang magiging kalagayan ng iyong mga araw kung tunay mong ibibigay ang lahat sa aking mga kamay. Ang iyong mga mahal sa buhay, ang iyong pinakamalalim na mga hangarin, ang iyong mga agarang desisyon, at maging ang iyong mga nakaraang pagkakamali. Ipinapangako ko sa iyo, aking minamahal, anuman ang iyong ipagkakatiwala sa akin ay hindi mababawasan. Sa kabaligtaran, matutuklasan mo itong ibabalik sa iyo sa mas mabuting kalagayan na pinayaman ng aking biyaya at awa.
Ang landas na ito ay hindi lamang pagpapakawala, kundi pati na rin ang katuparan na naghihintay sa iyo. Binibigyan kita ng kalayaan mula sa mga pasanin na pumigil sa iyo. Binibigyan kita ng tahimik na katiyakan, matatag sa gitna ng lahat ng kahirapan. Binibigyan kita ng malalim na panloob na kapayapaan, anuman ang mangyari sa iyong paligid. Isang kagalakan na nananatili sa iyo kahit na nagbabago ang mga pangyayari. Mahal kong anak, isang bagong panahon ang nagsisimula para sa iyo ngayon. Madalas mong binalikan ang nakaraan sa mga sandali ng kaligayahan at pati na rin ng sakit. Ngunit ang darating ay magugulat sa iyo sa mga paraang higit sa iyong pangunawa. Hindi lamang ito pagbabalik sa mga lumang kahirapan. Ito ay isang ganap na bagong simula. Inihahanda ko ang mga taong makikilala mo, ang mga pagkataong matatagpuan mo, at ang mga kahangahangang karanasan na naghihintay sa iyo. Ang iyong bahagi ay ang magtiwala lamang sa akin at humakbang sa kung ano ang hindi mo pa nakikita. Tandaan, anak ko, nakikita ko ang higit pa sa iyo. Alam ko ang kailangan mo, bago mo pa man ito namamalayan, at handa akong ibigay ito para sa iyo. Minsan ay nag-aalangan ang iyong puso sa pag-iisip ng mga bagong paglalakbay, dahil sanay ka na sa iyong kasalukuyang mga kalagayan, kahit na kaunti lang ang hatid nitong kagalakan sa iyo. Ngunit ang pagiging pamilyar ay hindi laging nagpapanatili sa iyo na ligtas. Minsan, pinipigilan ka nito na mamuhay ng tunay na buhay na nilayon ko para sa iyo. Magiliw kitang tinatawag na lumampas sa mga hangganan ng iyong nalalaman, hindi para mag-alala ka, kundi para ipakita sa iyo ang mas malawak na landas na inihanda ko. Naglagay ako ng mahahalagang regalo, mga espesyal na sandali, mga hindi inaasahang benepisyo, at mga relasyon sa iyong paglalakbay na magpapalusog sa iyong kaluluwa. Hindi mo na kailangang magsikap o magsumikap para makamit ang mga ito. Madali silang darating sa iyo ng simple dahil mayroon kang lubos na pananampalataya sa akin. Ang mga susunod na hakbang na aking pinamumunuan ay maaring mukhang kakaiba kahit na nakakabagabag sa una. Ngunit pagkatapos malapit mo nang mapagtanto na inaakay kanila ng eksakto sa kung saan mo laging hinahangad kahit na hindi mo pa malinaw na nakita ang landas. Magtiwala ka sa akin, aking minamahal. Hindi ko lamang ipinapakita sa iyo ang daan. Sumasama ako sa iyo sa bawat hakbang ng daan. Hayaang muling magising ang iyong kaluluwa ng may pag-asa. Hayaan mong isipin ang maaaring mangyari, kumapit sa inaasahan, at hanapin muli ang aking kabutihan. Iningatan mo ang iyong puso, natatakot sa karagdagang sakit. Ngunit inaanyayahan kita na muling magtiwala, hindi sa mga taong bumigo sa iyo, ni sa mga pangyayaring lumihis ng landas, kundi sa akin na hindi nagbabago at hindi ka pinabayaan. Mahalaga ang sandaling ito, mahal ko, dahil nakatayo ka sa isang sangandaan sa pagitan ng kung ano ang lumipas at kung ano ang maaring mangyari. Matagal ka nang naghintay. Ngayon na ang oras para pumili ka ng may determinasyon. Nasa tabi mo lang ako, nakaunat ang aking kamay, handang gabayan ka. Binabantayan ng langit ang iyong desisyon ng may pananabik. Handang iangat ka sa sandaling pagtibayin mo ang iyong pagpili. Hayaang maging matatag, malinaw at matatag ang iyong oo ngayon. Hayaang ang iyong pagtanggap ang magmarka sa sandaling tuluyan mo nang binitawan ang mga pasanin na iyong dinala ng napakatagal. Hayaang ang iyong oo ay mga hulugan na lubos mong niyayakap ang isang buhay na mayaman, may layunin at puno ng kahulugan na higit pa sa iyong may isip. Ito ang aking panawagan sa iyo, hindi isang babala, kundi isang paanyaya na puno ng pag-asa at walang hanggang posibilidad. Ako ang iyong banal na ama, at tanging hangad ko lamang ang tunay na mabuti para sa iyo. Huwag kang mag-atubiling, huwag kang mag-alinlangan. Hawakan ang aking kamay, at tayo'y sumulong ng magkasama. Anak ko, ngayon din, hayaan mong makahanap ng kapayapaan ang iyong kaluluwa. Hayaan mong huminga ng malalim at puwo, sapkat handa, akong punuin ang iyong buhay ng mabago at magagandang bagay. Nakikita ko ang mga dakilang pagsisikap na iyong ginawa upang ayusin ang lahat, ngunit ngayon ay humahakbang. Ako upang maisakatuparan ng maayos ang plano. Nakita ko ang iyong mga tahimik na pakibaka, ang iyong mga nakatagong tanong, at ngayon ay narito, ako upang linawin sa iyo na ang iyong oras ng paghihintay ay malapit ng matapos. Nakita kitang sinusubukang harapin ang bawat detalye ng mag-isa, naniniwalang responsibilidad mong ayusin ang mga sira o kulang. Ngunit makinig ka sa akin, aking minamahal, hindi ka kailanman nakatadana na pasanin ang bawat pasanin ng mag-isa. Hayaan mo akong pumasok sa iyong kwento at kumpletuhin ang iyong nasimulan. Hindi ko hinihiling sa iyo na pamahalaan ang lahat ng perpekto.
hinihiling ko lamang na pahintulutan mo ang aking tulong. Nagpakita ka ng lakas para sa iba. Naging matiyaga ka nang hamunin ka ng iba. Naging mabait ka nang hindi umaasa ng anumang kapalit. At naging maunawain ka kahit na ikaw ay pagod na pagod. Ngunit ngayon, nagpapadala ako sa iyo ng isang bagong alon ng enerhiya para lamang sa iyo. Nagdadala ako sa iyo ng mga sandali ng kapayapaan na matagal mo nang hindi naramdaman. Mga sandali na magpapakita sa iyo ng lalim ng aking pagmamahal. Nakikita ko ang mga pangarap na tahimik mong itinago, marahil dahil inakala mong hindi ito para sa iyo. Ngunit, anak ko, inilagay ko ang mga pag-asang iyon sa iyong puso para sa isang espesyal na dahilan. Ang mga hangaring iyon ay hindi ko kailanman nakalimutan. At ngayon, dumating na ang oras para muling lumitaw ang mga ito. Magtiwala ka sa akin na buhayin ang inakala mong nawala magpakailanman. Ang iyong tunay na sarili ay hindi natutukoy ng mga paghihirap na iyong naranasan o ng mga panahon na karamdam ka ng kawalan ng katiyakan. Ang iyong tunay na sarili ay hinubog ko, ang iyong lumikha na nagmamahal sa iyo ng malalim at mayroon pa ring magagandang plano para tuklasin mo. Alam ko ang iyong landas at ang eksaktong mga hamong iyong hinarap. Ngunit ang pinakamahalaga ngayon ay kung paano kita pinapatnubayan. Anak ko, ginagabayan kita patungo sa mga pagkakataong akmang-akma sa taong nilikha ko para sa iyo. Hindi mo na kailangang habulin ang bawat pagnanasa ng may pagmamadali gaya ng dati. Ang iyong mga pagpapala ay natural na lilitaw dahil maingat ko itong inihanda para lamang sa iyo. Isang lugar na sarili mo kung saan ka makikilala at may layunin ang naghihintay sa iyo at napakalapit mo ng lubusang makapasok dito. Mahal kong anak, makinig kang mabuti. Hindi mo kailangang magpanggap na iba ka sa iyong sarili. Hindi mo kailangang patuloy na patunayan ang iyong halaga o magsumikap para sa pagkilala. Ang pagtanggap ko sa iyo ay ganap at iyon ay lubos na sapat. Ang aking pagmamahal para sa iyo ay malalim at ganap. Ibinibigay ng malaya, nang walang anumang kondisyon o hinihingi. Ang iyong panloob na sarili ay maaring ligtas na mapahinga sa katotohanan ito. Ang iyong tunay na halaga ay hindi nagmumula sa iyong nakamit, sa tagumpay o sa iniisip ng iba tungkol sa iyo. Ang iyong halaga ay nagmumula lamang sa akin. Para sa akin, ikaw ay walang katumbas. Ikaw ang aking kayamanan, pinili na may malinaw na layunin at malaking kagalakan. Ang iyong presensya ay may walang katapusang kahulugan. At ako ay nakatuon sa pagbabantay sa iyo, habang lubos mong niyayakap ang buhay na aking itinakda para sa iyo. Hayaan mong alisin ko ang pasanin ng pagkabalisa mula sa iyo, mahal kong anak, ang takot sa bukas, sa mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Papalitan ko ang kawalan ng kapanatagan na iyon ng isang malalim na kapayapaan na higit sa pangunawa ng tao. Ang kapayapaang ibinibigay ko ay hindi pansamantala, kundi pang matagalan, matatag at hindi natitinag. Kahit na nagbabago ang mga bagay sa paligid mo, may mga mabubuting bagay na darating sa iyo. Ipapakita sa iyo ng mga hindi inaasahang kagalakan kung gaano kita naunawaan. Malapit mo nang mapagtanto na ang mga sandaling darating ay mas maganda kaysa sa iyong inaakala. Ang mga relasyon ay natural na bubuo. May mga bagong pagkakataon na lilitaw at ang mga nakatagong hangarin ng iyong puso ay magsisimulang mabuo sa harap ng iyong mga mata. Mahal kong anak, alam kong mahirap ang iyong paglalakbay, ngunit tinitiyak ko sa iyo na ang landas sa hinaharap ay binubuksan na ngayon, nagiging mas madaling tahakin. Ang kalabuan na dating tumatakip sa iyong paningin ay unti-unting kumukupas, na nagbibigay daan sa malalim na pag-unawa at panloob na kapayapaan. Papasok ka sa mga sitwasyong dati mong inakala na imposible, at magugulat ka na makita na inihanda ko ang mga pagkakataong iyon, na ginagabayan ka sa mga landas na hindi mo kailanman naisip. Ngayon, aking minamahal, inaanyayahan kita na lubos na umasa sa akin, higit kailanman. Hayaang mawala ang iyong mga pagkabalisa habang lumalalim ang iyong pananampalataya sa akin. Kumapit ng mahigpit sa aking mga pangako sapagkat ang mga ito ay matatag, mapagkakatiwalaan at walang hanggang totoo. Ang aking pangako sa iyo ay higit pa sa sandaling ito, sumasaklaw sa bawat hininga ng iyong buhay. Mahal kong anak, ang iyong kinabukasan ay lubos kong nalalaman. Nakita ko na ang bawat pagbabago at bawat partikular na pangyayari at inihanda ko ang paglalakbay sa hinaharap para sa iyo. Walang dahilan para mabalisa ka tungkol sa kung ano ang hindi mo pa naintindihan. Sapagkat naroon ako, ginagabayan at pinoprotektahan ka sa bawat yugto. Hayaang muling yakapin ng iyong puso ang pag-asa. Muling gisingin ang iyong matibay na pananampalataya sa kung ano ang posible, sa mga himala,
sa mga pambihirang bagay na nagaganap sa harap mo. Ang aking pagmamahal sa iyo ay mas malakas kaysa sa iyong pinakamalalim na mga pagdududa, at ang aking kapangyarihan ay higit pa sa iyong pinakamahirap na mga hamon. Ito ang panahon para manindigan ka at ipahayag, "Oo, mayroon akong pananampalataya sa iyo. Naniniwala ako na ang lahat ng ipinangako mo ay matutupad sa aking buhay." Kapag sinabi mo ang mga salitang ito, lahat ng buhay ay nagagalak, at ang landas sa unahan mo ay agad na nagiging mas malinaw. Kumapit ng mahigpit sa kaisipang ito, mahal kong anak. Hindi lamang ito mga salita, kundi isang sagradong pangako na direktang dumadaloy mula sa aking puso patungo sa iyong kaluluwa. Kung yayakapin mo ang katotohanan ito ngayon, ang iyong buhay ay magiging tunay na pambihira, magandang dinisenyo para lamang sa iyo. Yakap kita sa aking mga bisig, pinahalagahan kita, at ngayon, inaanyayahan kita na humakbang pasulong. Huwag kang lumingon. Sumulong ng may kumpiyansa, alam kong lagi kitang kasama, palaging inaakay ka patungo sa isang mas maliwanag at mas masayang kinabukasan. Alam kong may mga sandali, aking minamahal, na tahimik kang nagtaka kung tunay ba, akong nakinig, kung lubos kong naunawaan ang lalim yung mga emosyon. Ngayon, nais kong maunawaan mo na napapansin, ko kahit ang iyong pinakamahinang mga bulong, ang iyong pinakamagiliw na mga panalangin, at ang iyong pinakamalalim na paghinga. Napakahalaga mo sa akin, higit pa sa iyong may isip. Nakita kitang tahimik na nagbibigay ng kabaitan sa iba nang hindi umaasa ng anumang kapalit. Handa kang magbigay ng pasensya, pag-unawa at karunungan, kahit na ito ay mahirap. At ngayon, aking minamahal, dumating na ang oras para tanggapin mo ang kabutihang iyong inihasik. Ang iyong panahon ng masaganang paghahasik ay naghanda ng lupa para sa panahon ng masaganang pag-aani. Buksan ang iyong puso dahil ang mga kahangahangang bagay ay nagsisimula ng mabuo sa iyong buhay. Huwag mag-atubiling umasa muli kahit na nakaranas ka na ng mga balakid noon. Maniwala ka sa akin kapag sinasabi ko na ang inihanda ko para sa iyo ay higit pa sa lahat ng iyong naranasan. Hindi kita inaakay pabalik sa nakaraan, kundi sa isang mas mayamang kagalakan, isang mas malalim na kapayapaan, at isang mas kumpletong pag-unawa. Sabihin ang amen kung mayroon kang pananampalataya. Narating mo na ang dulo ng landas na ito. Ang abot tanaw na iyong tinitignan ng napakatagal ay naging matibay na lupa sa ilalim ng iyong mga paa. Mahirap ang paglalakbay sa hinaharap, ngunit tapos na ito. Iba ang kapaligiran dito. Dinala mo sa akin ang iyong kalungkutan, tulad ng mga basag na sisidlan. Nakita ko na ang mga tagas at hindi kita itinaboy. Ngayon, hubarin mo ang iyong mabibigat na sandalyas. Masyado kang matagal na naglakad sa disyerto at pagod na ang iyong mga paa. Hindi ka maaring magpatuloy sa paglalakbay habang dala pa rin ang bigat ng pagod na iyon. Ibinibigay ko sa iyo ang kailangan mo para sa paglalakbay pasulong. Hinihiling ko sa iyo na maglagay ng ginintuang pabigat sa timbangan ng misyong ito. Ilabas ang isang bahagi ng iyong pag-aari sa kaharian ng Diyos. Ito ay isang direktang gawa ng pagtitiwala. Ilagay ang iyong probisyon sa altar na bato ng gawaing ito. Ang kaloob na ito ay patunay na naniniwala ka sa aking kamay upang maglaan para sa iyo. Ipinapakita nito na ang iyong puso ay hindi na nakagapos ng takot sa kakulangan. Kapag pinakawalan mo ang bahaging ito, ang mga pintuang bakal ay gagalaw. Makakakita ka ng isang malaking daan sa gitna ng kawalan. Hindi ka na matitisod sa kadiliman. Ang iyong buhay ay magiging isang tahanan kung saan naghahari ang aking gawain. Ang langis sa iyong lampara ay hindi maubusan. Ang gawaing ito ng pagpapakawala ay nagbubukas ng pinto sa mga kayamanang inihanda ko para sa iyong pagdating. Hakbangin mo ang pintuang iyan ngayon. Ako ang iyong gabay at hindi ako kailanman nabibigo. Ang landas ay inihanda na. Ang aking presensya ay ang iyong kapayapaan. Lumabas ka at iwanan ang lumang mundo. Tapos na ang lahat. Anak ko, manatili ka rito kasama ko. Kung tatalikuran mo ang landas na aking inilatag, ang kabutihang inihanda, ko para sa iyo ay maaring ng kaaway. Sa makatuwid, bigyang pansin ang aking payo ngayon. Ibinabalik ko ang iyong buong angkan, mula sa isang kasaysayan ng kakulangan patungo sa isang panahon ng pangmatagalang kasaganaan. Ako ang iyong hindi natitinag na kumpas, at hindi ko nahahayaang magpatuloy pa ang paghihirap na ito para sa iyo. Ang panahong ito ng tensyon ay nagtapos na ngayon. Nagtatag ako ng isang ligtas na kanlungan para sa iyo, aking minamahal. Gayunpaman, ang iyong pagpili na lumakad kasama ko ang magpapagana sa buong planong iyon. Ako ang iyong lumikha. Hindi ako tatayo lamang at papanoorin kang pasanin ang mga pasaning ito ng mag-isa.
Kahit ang langit ay napansin ang iyong mga tahimik na tawag sa pinakamalalim na gabi at ang mga emosyong taglay mo. Ako ang pinagmumulan ng lahat ng kabutihan, ang nagbibigay ng mga solusyon bago ka pa man humingi at pinapakinis ang landas bago ka pa man lumakad. Nilinis ko na ang mga balakid upang may tatag ang katyakang ito sa iyong espiritu. Hindi ito aksidente. Ito ang aking banal na plano na inihayag sa iyo. Ang pagpapalang ito ay may tiyak na layunin, hindi lamang para sa iyo, aking minamahal, kundi para sa lahat ng susunod sa iyo. Ito ay nagmamarka ng isang malaking pagbabago mula sa mahihirap na panahon patungo sa mga panahon ng kalakasan. Ang iyong devotion sa akin ngayon ay magpapatibay sa iba sa hinaharap. Maaring naisip mo kung bakit ang ilang mga pagkakataon ay nagsasara, kung bakit ang lahat ng posibilidad ay tila kumikipot. Ngunit unawain ang katotohanan ito, aking anak. Hindi pa ako lumayo. Ito ay isang sadyang pagkaantala upang protektahan ka mula sa anumang maaring makahadlang sa iyong tunay na layunin. Ipinagkait ko ang ilang mabubuting bagay dahil hindi pa dumarating ang kanilang oras. Ngunit ngayon, dumating na ang oras na iyon at ang landas ay ganap na bukas. Ngayon ay binibigay ko sa iyo ang sinubukang itago ng kaaway. Ito ay nagmumula sa itaas, dala ang aking sariling marka. Ito ay dumarating ng walang kalungkutan, walang kondisyon at walang kahihiyan. Gumamit ang aking mga kalaban ng mga pagsubok upang hilahin ka palayo at pahinain ang iyong panloob na lakas. Ngunit binabalik ko ang pagkakahawak na iyon at muling pinapaningas ang liwanag sa iyong kaluluwa. Ako ang iyong walang kaubos na pinagmumulan. Ako ay laging kasama mo. Kahit na pakiramdam mo ay nakalimutan mo na. Nakita ko ang iyong pagtitiyaga nung ikaw ay nagkukulang sa mga mapagkukunan. Ngayon, maraming bagay ang inilalagay ko sa iyong mga kamay upang pangasiwaan. Pinapalabas ko ang mga pagpapala sa pamamagitan ng mga hindi inaasahang landas. Ang mga kaloob na ito ay maaring dumating ng mabilis, marahil isang hindi inaasahang gawa ng kabaitan, isang mensahe mula sa malayo, o isang lumang pagkakataon na bumabalik. Ngunit unawain ito ng malinaw. Inayos ko ang bawat detalye. Ito ay bahagi ng ating tipan. Ito ang aking sagot sa iyong taos-pusong mga panalangin, ang resulta ng tiwala na inilagay mo sa akin. Masasaksihan at magtataka ang iyong mga kalaban kung paano ito nangyari. Ngunit aking minamahal, mauunawaan mo na ang lahat ng ito ay nagmumula sa aking mga kilos, sa aking kabaitan, at sa aking eksaktong tiyempo. Huwag mong subukang ipaliwanag ito ng pabaligtad. Sabihin mo lamang sa kanila na ako, ang iyong Diyos, ay laging naaalala ka. Hindi ko kailanman nilayon na mamuhay ka sa kakapusan. Nilikha ka upang maging daluyan ng kabutihan. Ang kakayahang iyon ay umuusbong na ngayon sa loob mo. Ngunit makinig kang mabuti, mahal kong anak, ang paglakad kasama ko ay mahalaga. Hindi ko ipipilit ang anumang pagpapala sa iyo. Bubuksan ko lamang ang tinatanggap ng iyong pananampalataya. Hindi ka dapat magsalita ng mga salitang sumasalungat sa kabutihang ibinibigay ko sa iyo. Ang iyong mga salita ay may taglay na kapangyarihan ng buhay at maging ng wakas. Ulitin ang aking katiyakan sa iyong sariling tinig. Ipahayag, ako ay mapalad, ako ay malaya. Ang mga salitang ito ay hindi lamang mga kahilingan, kundi malalalim na katotohanan. Nagbubukas sila ng mga landas sa espiritual na kaharian na walang sinuman ang makakapagsara. Ipahayag ang mga ito ng may katatagan na nagmumula sa pagkilala sa iyong lumikha. Ingatan ko ang biyayang ito. Walang sinuman ang maaring kumuha nito. Walang makakabaliktad nito. Walang pagkaantala ang makakapigil dito. Ang aking ibinigay ay hindi na mababawi. Ngunit manatili sa pagkakaisa ko, magtiyaga sa papuri, magpatuloy sa pasasalamat at higit sa lahat, manatiling malapit sa akin. Ang huwaran ng pag-aagawan na dating nagbubuklod sa mga henerasyon sa iyong pamilya ay nasisira na ngayon. Ang mga tali ay lumuluwag na dahil ipinahayag ko na ito. Ang mga susunod na henerasyon ay palalayain mula sa mga pagkabalisa na iyong naranasan noon. Ang iyong tahanan ay makaalam ng kapayapaan sa halip na pagkabalisa. Huwag ihambing ang iyong paglalakbay sa paglalakbay ng iba. Ang aking layunin sa iyong buhay ngayon ay natatanging dinisenyo, perpektong angkop lamang para sa iyo. Ang mga nakapaligid sa iyo o maging ang iyong pamilya ay maaring hindi ito maunawaan. Yun ay dahil hindi ko sila tinawag kita, aking minamahal na anak. Inilagay ko ang aking marka sa iyo, itinala ko ang iyong kinabukasan. Magtiwala sa aking plano. Kung nakakaramdam ka ng paggising sa iyong kaluluwa ngayon, ito ay ang iyong pinakamalalim na sarili na kumikilala sa aking tawag. Hindi ako katulad ng sangkatauhan na maaring magsinungaling.
Ang sinabi ko ay aking gagawing mangyari. Tiniis mo ang mahabang panahon ng paghihintay, ngunit ang panahong iyon ay hindi nasayang. Inalagaan nito ang iyong paglago, hinubog ang iyong pagkatao, at dinalisay ang iyong pananampalataya. Sa ngayon, ang magagandang resulta ay pinagkakaloob. Papasok ka sa panahon na aking itinakda. Ginagawa kong maging mas malaki kahit ang mga bagay na dating itinuturing mong maliit. Kapag pinili mong sumama sa akin, makikita mo na ang mga bagay na inakala mong imposible ay magiging katotohanan. Huwag kang mag-alala tungkol sa responsibilidad na kaakibat ng biyayang ito. Gagabayan kita, tuturuan kita, itataas kita. Kung ang mga salitang ito ay lubos na nakaantig sa iyo at nagpapatunay sa pananabik sa iyong puso, sabihin mo ng malinaw, aking lumikha, tinatanggap ko ito. Hayaang ang mga salitang ito ay para lamang sa akin, hindi para sa pandinig ng iba, at hayaang punuin ng pasasalamat ang iyong kaluluwa na nagpapaalis ng lahat ng mga pagkabalisa. Punuin ang iyong bibig ng papuri, hindi pagdududa. Ako pa rin ang makapangyarihang Diyos na naghati sa mga dagat, nagpakain sa marami, at nagbuhay ng mga patay. Ang ginawa ko noon ay gagawin ko muli na may higit na kapangyarihan, mas mabilis, at mas malinaw. Ikaw ang aking minamahal at pinahalagahan ko ang mga pag-aari ko. Alalahanin ako kapag dumating ang kasaganaan. Panatilihing bukas ang iyong mga kamay at handa ang iyong puso para sa aking kalooban. Ibigay mo sa akin ang paggalang na nararapat sa akin at patuloy kong ibuhos ang mga pagpapalang higit pa sa iyong kakayahan. Kapag nagbigay ka sa iba, gagantihan kita. Kapag nagbigay ka, gagawin kitang sagana. Ang aking pagpapala sa iyo ay hindi upang ihiwalay ka sa iba. Binibigyan kita ng biyaya upang maging daluyan para sa aking kabutihan. Ang mensaheng ito na ibinibigay ko sa iyo ay parehong babala at isang panawagan. Ang kabutihang aking pinlano ay narito, naghahanap ng pasukan, ngunit ito ay dumarating sa pamamagitan ng iyong paglakad kasama ako. Ang ginagawa mo ngayon ay may kahulugan para sa kawalang hanggan. Tanggapin ito sa pamamagitan ng paglalagay ng iyong buong tiwala sa akin. Ipakita sa iyong mga kalaban na pinili mo ako, hindi natatakot. Bago matapos ang araw na ito, makikilala mo ang isang tanda na nagpapatunay sa lahat ng sinabi ko sa iyo. Maaring mukhang maliit ito, ngunit ito ay magiging lubos na makabuluhan. Isang tahimik na pag-unawa ang mananahan sa iyo, isang banayad na tan mula sa itaas na nagpapahayag. Tunay nga, ito na ang itinakdang oras. Huwag mo itong balewalain. Huwag mong pagdudahan. Maniwala ka lang. Ang aking malalim na pagmamahal para sa iyo ay walang hanggan, aking minamahal. Ang iyong paglalakbay ay nagpapatuloy. Ang kwento ay hindi patapos. Isang bagong kabanata ang nagsisimula ngayon. Tama ang panahon at ang landas sa hinaharap ay malinaw. Humakbang ng may lakas ng loob, hayaang mahayag ang iyong tunay na sarili at yakapin ang anumang kaakibat ng kahandaan. Tandaan, ako ang iyong lumikha, aking anak. Ang aking mga pangako ay laging matatag. Ang tahimik na kapayapaan na ibinibigay ko sa iyo ay isang ligtas na kanlungan, hindi isang bagay na nilikha ng mga kamay ng tao. Kahit ngayon ang katahimikang iyon ay nakapalibot sa iyo, aking minamahal na anak. Anuman ang mga nakatagong takot o pagod na kaluluwa na mayroon ka, ako ay kasama mo, mapayapa, laging naroon, binabantayan ka. Nakita ko ang mga luhang itinatago mo. Naramdaman ko ang sakit sa loob mo habang sinusubukan mong magmukhang malakas sa harap ng kahirapan. Ang mga nakapaligid sa iyo, nalampasan mo ang mga mahirap na panahon na maaring sumira sa maraming kaluluwa. Gayunpaman, nananatili kang buhay at puno ng pag-asa. Hindi ito nagkataon, aking minamahal na anak. Inihayag nito ang aking matatag na kamay na gumagabay sa iyo. Maaring malabo ang iyong paningin, ngunit ang akin ay hindi. Naintindihan ko kung ano ang nagdulot sa iyo ng kalungkutan. Alam ko kung ano ay nagpumilit na malampasan ka. At nakikita ko rin ang benepisyong magmumula sa iyong mga pagsubok. Ang iyong pananampalataya na pinatibay sa kabila ng paghihirap ay nakatuon na ngayon sa kung ano ang tama. Anak ko, mahigpit kitang niyakap. Binantayan kita. Ang aking tingin ay laging nasa iyo, kahit na pakiramdam mo ay malayo ka. Pinakalma ng aking mapayapang presensya ang iyong kaluluwa nang ang masasakit na salita ay itinuro sa iyo. Mahal ko, ako ay laging naroon at mananatili magpakailanman. Ang aking lakas ay laging magagamit mo. Ang iyong buhay ay may layunin, aking anak. Alam ko ang bawat sandali ng iyong mga araw. Ako ay kasama mo sa bawat hakbang ng daan. Nakikita ko ang mga pasanin na iyong dinadala. Alamin na ang iyong kinatatayuan ngayon ay napakahalaga. Nagtatakda ako para sa iyo ng isang panahon ng malalim na kapayapaan.
aking minamahal. Isang panahon kung kailan malinaw na makikita ng iyong kaluluwa ang direksyon nito at maunawaan ang layunin nito. Hindi mo nawala ang iyong pagkakataon, aking anak. Hindi ka malayo sa aking maabot. Nang maramdaman mong lubos kang walang kapangyarihan, sinimulan kong buksan ang isang landas para sa iyo. Nang wala kang ibang pagpipilian, itinuro ko ang bago, mas simple at mas malinaw na mga landas na iyong mahahanap, aking minamahal na anak. Ang mga biyayang inihanda ko para sa iyo ay higit pa sa iyong pangunawa, ngunit alam ko ang lahat ng ito dahil pinlano ko ang mga ito bago pa man magsimula ang panahon. Ang iyong pagkakakilanlan ay hindi nakalimutan o nawala, aking anak. Ito ay ligtas na pinananatili sa loob ko. Kahit na minsan ay sinubukan kang pahinain ng mga bagay-bagay, tinatawag pa rin kitang akin. Nagtayo ako ng pananggalang na harang sa paligid mo na hindi kayang tagusan ng anumang kadiliman. Ang mahalaga sa akin ay hindi masisira, aking minamahal na anak. Isang bagong simula ang nagbubukas. Ang pagbabagong ito ay magbabago sa dating naghahangad na saktan ka tungo sa isang bagay na mabuti. Papasok ka sa isang panahon kung kailan ang mga dahilan kung bakit ang lahat ng bagay noon ay tumigil ay magiging malinaw, aking anak. Mapagtatanto mo kung paano ko binago ang mga mahihirap na panahon na nagtangkang hadlangan ang iyong pag-unlad tungo sa mga bago. Huwag kang tumuon sa mga tinig na pumupukaw ng pagkabalisa tungkol sa hinaharap, aking minamahal. Sa halip, pakinggan mo ang aking tinig, ang tinig na nag-ayos ng mga bituin at nagbigay sa iyo ng buhay. Ang aking mga intensyon para sa iyo ay nananatiling matatag, aking anak. Hindi ko inaalis ang layunin ng iyong mga araw. Hindi ko tinalikuran ang iyong landas. Kahit ngayon, inaayos ko pa rin ang mga pangyayari, nilulutas ang mga problema at ginagabayan ka sa mga bagong direksyon. Ang tila malayo ay magiging malapit. Ang tila imposible ay magiging katotohanan, aking anak. Ang mga paghihirap na iyong naranasan ay may kahulugan. Inihahanda ka nila para sa mga biyayang darating sa iyong buhay. Ikaw ay kakaiba, aking minamahal na anak. Ikaw ay ligtas. Ang kasalukuyang pagsubok na ito ay hindi parusa, kundi pagpipino. Ang mga paghihirap na iyong nararanasan ay hindi nilayong durugin ka, anak ko. Ang layunin ng mga ito ay upang ipakita ang natatanging disenyo na inilagay ko sa iyo. Ngayon, binabago ko ang iyong kaluluwa para sa kung ano ang darating. Hindi mo pa nakikita ang buong lawak ng aking gawain. Mahal ko, ang iyong mga panalangin ay dininig at sinagot. Ang iyong kahandaang magtiwala ay nakita. Binago ng iyong pananampalataya ang mga bagay na hindi mo maaring madama, anak ko. At sa lalong madaling panahon ay makikita mo ang mga bagay na ito ng malinaw. Magsasalita ka tungkol sa mga ito. Malalaman mo ang kagalakan. Hindi ako nagpapaliban, ni hindi ako tahimik. Ang aking tiempo ay palaging tumpak at ang aking mga salita ay may mas mabigat na bigat kaysa sa anumang kahirapan na iyong hinarap, anak ko. Maaring hindi mo marinig ang aking tinig sa gitna ng ingay, ngunit sa katahimikan, nakikipag-usap ako sa iyo. Kapag ang kapayapaan ay humupa, lumalapit ako. At kahit na ang iyong boses ay nanghihina, sa kaibuturan mo ay bumabaling ka pa rin sa akin, aking minamahal. At ako ay tumutugon. Huwag mong isipin ang mga nakaraang pagkakamali, anak ko. Huwag mong katakutan ang mga sandali ng pagdududa. Nakita ko ang iyong kalungkutan. Naunawaan ko ang pagod na nakatago sa likod ng iyong katahimikan. Napansin ko ang bawat paghinga mo. Ako ang nakakakita ng lahat at walang nakakaligtaan sa aking atensyon, anak ko. Ngunit ikaw ay nananatili sa aking pagpili. Hindi mo kailangang subukang makamit ang aking pagmamahal. Alam ko ang iyong tunay na halaga kung sino ka. Nilikha kita ng may likas na halaga mula sa loob. Bago mo pa man banggitin ang aking pangalan ng may paggalang, nagalak ako sa iyo, anak ko. Bago ka lumihis at bumalik, pinagtibay ko na ikaw ay akin. Nilikha ka para sa mismong sandaling ito, aking minamahal. May layunin ang iyong pag-iral at isang malakas na pananabik ang nananatili sa iyo. Ang malalim na pananabik na iyon ay inilagay ko sa iyo upang palagi mong hanapin ang masaganang kabutihan na inihanda ko para sa iyo, anak ko. Walang anumang bagay sa mundo ang makakapagbigay kasiyahan sa malalim na pananabik na inilagay ko sa iyong kaluluwa. Alam kong pagod ka na sa paghihintay, aking sinta. Alam kong may mga pagkakataong naisip mo kung naalala pa ba kita. Ngunit hindi ko kailanman inalis ang aking mga mata sa iyo, anak ko. Sinundan ko ang bawat hakbang ng iyong paglalakbay at wala ni isang bahagi nito ang nasayang. Wala ni isang pakiusap na iyong binigkas. Wala ni isang pagsubok na iyong tiniis. Wala ni isang sandali ng pag-iisa ang hindi pinapansin, aking minamahal na anak.
Ang iyong mga bukas ay ligtas. Ang panloob na paggaling ay nagsimula na. Ang kapayapaang iyong inaasam ay darating sa iyong mga araw, aking anak. Ang paggaling ng iyong kaluluwa, ang mga gapos na iyong minsang dinanas, lahat ay nasa aking pangangalaga at inaalagaan ko ang mga ito, aking minamahal. Sa ngayon, pinagagaan ko ang iyong mga pasanin. Pinalalaya kita mula sa mga nakagawiang pagkabalisa at malabong mga kaisipan, aking anak. Nagdadala ako ng katiyakan kung saan may pagdududa, katatagan kung saan may kalungkutan, at ganap na pagpapanumbalik sa kung ano ang inalis. Hindi ito ang katapusan para sa iyo, aking anak. Nakatayo ka sa pintuan ng isang bagay na pambihira, matatag at walang hanggan. Inilagay ko ang aking biyaya sa paligid mo na parang isang kalasag, aking pinakamamahal. Ang nakatago ay mabubunyag na ngayon. Ang mga ugat na tila nababara ay mabubuksan na ngayon, sapagkat ganito ko ito itnakdaking anak. Ang landas na binuksan ko para sa iyo, aking minamahal na anak, ay walang makakapigil. Ang mabubuting bagay na inihanda ko para sa iyo ay ligtas. Walang sinuman ang makakaagaw o makakapigil sa mga ito na makarating sa iyo. Nagsisimula na ang isang bagong panahon, ibang-iba sa mabibigat na pasanin na iyong dinala. Dumaan ka sa matinding kalungkutan. Dumaan ka sa mahihirap na panahon. Kadalasan ay ang aking tahimik na gabay lamang bilang liwanag, aking minamahal. Ngunit ngayon ay susulong ka ng may malinaw na pananaw. Lalakad ka na may matatag na puso. Lalakad ka na may matibay na espiritu, aking anak, sapagkat ipinagkaloob ko ang aking biyaya sa iyong buong buhay. Taglay mo ang walang hanggang lakas, aking minamahal. Kaya mong ganap na may balik ang dati mong kalagayan. Hindi ka nalilimutan o pinabayaan. Ikaw ay akin, at dahil ikaw ay akin, ang aking mapagmahal na pangangalaga ay laging nakapalibot sa iyo. Ang aking mapagmahal na kabaitan ay nagpapanibago sa iyong paglalakbay sa lahat ng paraan. Aking minamahal. Ang mga mahihirap na panahon na iyong naranasan ay aking hubugin upang magdulot ng kabutihan para sa iyo. Makakatagpo ka ng katatagan, katiyakan, aking anak. Hindi ito nagmumula sa iyong mga pagtatangka na maunawaan ang lahat ng mag-isa, kundi mula sa iyong kapahingahan sa pananampalataya sa aking perpektong plano. Ang aking disenyo para sa iyo ay mas dakila kaysa sa anumang nakaraang pagkakamali, mas malalim kaysa sa iyong pinakamabigat na sakit, at mas mabilis kaysa sa anumang may isip mo para sa iyong sarili. Aking minamahal, inilatag ko na ang iyong landas ng maaga. Naglagay ako ng mga kanais-nais na panahon sa iyong paglalakbay upang madali mo itong matagpuan, aking anak. Makikilala mo ang aking paghipo sa kanila dahil ang kanilang kawastuhan, katumpakan at pagiging napapanahon ay magpapaliwanag na ang mga ito ay nagmumula sa akin. Ginagabayan ko ang lahat sa tamang resulta nito. Isang punto ng pagbabago ang nagbubukas para sa iyo, aking minamahal na anak. Ang kinuha ay ibabalik at ang nasugatan ay gagaling. Aking minamahal, pinagaan ko ang pasanin ng iyong nakaraan, aking anak, at ang aking biyaya ngayon ay bumabalot sa iyong buong pagkatao. Ang malalim na kalungkutan ng iyong nakaraan ay napapalitan ng kagalakan. Ngayon ay malaya ka ng maging tunay na ikaw, tinitiyak ko sa iyo yan. Nakita ko ang iyong mga luha na tumulo ng tahimik kahit walang ibang nakakakita. Narinig ko ang mga di masambit na hangarin ng iyong kaluluwa. Alam ko ang mga pag-asang isinantabi mo nung ang iyong paglalakbay ay nagkaroon ng mga hindi inaasahang pagbabago. Kahit na mag-isa kang nagtitiis ng iyong sakit, ngunit lumilitaw na malakas sa harap ng iba, lagi akong malapit sa iyo, aking minamahal. Hindi ka kailanman iniwan ng aking atensyon. Naunawaan ko ang iyong matinding pagkapagod kapag nararamdaman mong hindi mo na kayang magpatuloy. Alam ko ang bigat ng pagharap sa mga paghihirap ng mag-isa at ang iyong malalim na pananabik na magbabago rin ang mga bagay-bagay. Ngunit makatitiyak ka rito, mahal kong anak, ang iyong pagtitiyaga ay hindi walang kabuluhan. Ang dinadala ko sa iyo ngayon ay magpapaliwanag sa mga dahilan sa likod ng bawat pagkakataong nararamdaman mong pinipigilan ka. Ang iyong mga kaaway ay nagsalita ng mga kasinungalingan, bumulong na nakalimutan kita, na ang iyong mga taos pusong panalangin ay hindi pinansin, na ang iyong pananampalataya ay walang saysay. Ngunit malinaw kong sinasabi sa iyo, anak ko, ang mga salitang iyon ay hindi totoo. Palagi kang nasa isip ko, hindi ka nag-iisa. Matatag kang nakahawak sa mabuting layunin ko para sa iyo. Isang pagbabago ang nagaganap ngayon, aking minamahal, kahit hindi mo pa ito namamalayan. Ang iyong hinihiling, ako ay tumutugon gamit ang aking awa. Ang iyong itinuturing na pagkaantala ay talagang aking sinadyang paghahanda. Kinalingap ko ang iyong kaluluwa mula sa loob.
Binantayan ko ang bawat hakbang mo. Pinrotektahan kita mula sa mga panganib na hindi mo pa alam, aking anak. Ang aking pagtawag para sa iyo ay dakila, aking minamahal na anak. Kaya naman ang iyong mga pagsubok ay kadalasang nakakaramdam ng labis na kabigatan. Ang mga pasanin na iyong dinadala ay hindi nilayon upang parusahan ka, kundi isang tanda ng walang hanggang lakas na aking nililinang sa loob mo. Hindi ka kailanman nakatadhana na masira. Nilikha ka upang umangkop at lumago. At ngayon ay iaangat kita. Magsisimula kang makaramdam ng ginhawa. Ang iyong kaluluwa ay makatagpo ng kapayapaan. Makakaranas ka ng malalim na kapahingahan. Aking anak, dahil pinapakawalan ko ang presyon mula sa loob mo. Pinapakalma ko ang mga sugat sa iyong puso gamit ang aking malapit na presensya. Walang sugat ang hindi ko maabot. Walang kalungkutan ang masyadong malalim para sa akin upang maunawaan. Sa lalong madaling panahon, makikita mo ang aking buong presensya na gumagana sa iyong buhay. Aking minamahal, yaong mga dating sumalungat sa iyo ay masasaksihan ang aking pagbabago sa iyo at mapapanatag ng liwanag na inilalagay ko sa iyong landas. Yaong mga dating nagduda sa iyong paglalakbay ay mamamangha sa biyayang iyong natatanggap. Yaong mga nagsalita ng masama tungkol sa iyo ay makikita kang pinagpala, pinasigla at napapaligiran ng aking mga kamanghamanghang gawa, anak ko. Huwag kang umasa sa kahapon para sa direksyon, aking minamahal. May dala akong bagong bagay. Ang mga nakaraang paghihirap ay hindi tumutukoy sa kabutihang mayroon ako para sa iyo ngayon. Ang iyong mga pagkakamali ay hindi maaring makahadlang sa hinaharap na aking itinakda para sa iyo. Hindi ko basta inuulit ang iyong mga nakaraang karanasan. Nagsisimula ako ng isang bagong yugto sa iyong paglalakbay, puno ng kagalakan, biyaya at katatagan, aking minamahal na anak. Kahit ngayon, ang iyong buhay ay nagsisimulang magpakita ng mismong mga bagay na iyong hinahangad mula sa akin. Pinapadali ko ang iyong mga relasyon sa iba, binabago ang iyong kalusugan, at binubuksan ang mga pagkataon na walang sinuman ang makakapagsara. Binabago ko ang iyong pagdududa tungo sa malinaw na pag-unawa. Itinatatag ko ang kapayapaan kung saan dating naghahari ang kaguluhan. Itinatanim ko sa iyo ang matibay na lakas ng loob kung saan dating kumupas ang pag-asa, mahal kong anak. Ang kabutihang loob na ibinubuhos ko sa iyo ay malayo pa sa katapusan. Simula pa lamang ito. Ang inihanda ko para sa iyo ay higit pa sa anumang nalaman mo. Anak ko, ang iyong puso ay kasama ko sa buong mensaheng ito. Nakikita ko ang iyong malalim na pananabik, ang iyong espiritual na kahandaan na yakapin ang bagong panahon na itinakda ko para sa iyo. Tunay kang pag-ari ko, hinahanap ang aking katotohanan. Hayaang manahan ang aking mga salita sa loob mo, hindi lamang bilang isang tunog, kundi bilang isang angkla na matatag na humahawak sa iyong kaluluwa. Ibahagi ang mensaheng ito sa mga kailangang makarinig nito, sapagkat ikaw ay isang daluyan ng aking kabutihan, at marami ang nananabik sa kapayapaang iyong natagpuan. Hayaang ang pagsang-ayon ng iyong puso sa mensaheng ito ay maging isang deklarasyon sa dinakikitang mga kaharian. Hindi ka nag-iisa, aking minamahal. Lumalakad ka kasama ng mga tunay na nakikinig sa aking tawag, isang pagsasama-sama ng mga espiritu na pumili ng aking landas na sumusuporta sa isa't isa. Marami pa akong ihahayag sa iyo, aking minamahal. Mas maraming kapayapaan ang mabubunyag, mas maraming layunin ang mahayag. Bumalik para sa mas malalim na pag-unawa, sapagkat ako ay laging nagsasalita, laging gumagabay. Tanggapin ang susunod na mensaheng inihanda ko, sapagkat ang iyong paglalakbay kasama ko ay isang patuloy na patotoo ng aking kataatan. Gumagana lamang kami sa pamamagitan ng suporta ng aming mga manood. Para makatanggap ng eksklusibong nilalaman para sa mga miyembro, i-scan ang QR code o tingnan ang nakapin na komento. Pagpalain ka nawa ng Diyos.